Yan, nakita niyo ho ba yung kanina, yung pagsagot nito ni Atty. Ligutang na kanyang sinasabi na parang siya ay isang teacher o isang guro na pinapaliwanag niya raw ho yung kanyang anong tawag dito, kanyang explanation. Pero kung ikaw ay teacher, dapat hindi ka nag-abogado. Oo, yun lang ang aming masasabi. Yun lang ang aming komento, ha. Hindi ka na sana naging prosecution dahil kung gusto mo naman pala maging guro, di sana naging guro ka na lang at hindi ka na nakisawsaw diyan. Ang problema kasi sa iyo, boss, amo, manager, hindi pa tapos ang trial, nakichismis ka na kagad. Gusto mo kagad ipahiya yung prosecution. Yun ang problema sa iyo eh. 'Di ba? Tama? Ngayon, ano lumalabas nito? Sino ang ginagawa mong katawa-tawa? Ang depensa, ganun ba? Ganun ba ang gusto mong ipunto? Oo, nakakatuwa ka. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Talagang mawiwindang kayo dito sa mamang ito. Okay, pasok natin. Ito na yung kanyang mga sinabi. Paplay natin ha. With respect to your, shall I call it counter-manifestation? It is brief, Your Honor. Thank you, Attorney Ligutan. You may proceed. A teacher, a lawyer, a rule on cross-examination, a Facebook post. How did we get here? Last August 12th, before trial was adjourned, it was a Wednesday. Out of the blue, the defense made a manifestation, or should I say, a big issue of my Facebook post earlier that morning. My post reads, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Period. The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community, where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart. But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Yan tayo eh. Wait lang Yan ang sinabi niya. I am a lawyer and also a teacher. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Kung gusto mo naman pala, na magbigay agad ng komento habang nagtatrial, dapat, kung gusto mo rin pala na magpaliwanag at magturo, di sana wala ka dyan. Hindi mo na sinaklawan ng pagiging abogado o prosecutor o counsel ng prosecution para mag-trial ka dyan. Gusto mo naman pala magturo eh. Di ba? Sabi niya, teacher ako. Kaya kailangan kong itama ang mali. Wow! May paganong-ganong ka pa. Kung ngayon, kung gusto mo palang ganyan, di umalis ka dyan at kada ma-hearing, magturo ka na lang na magturo. Hindi yung gagawa ka ng eksena habang nagtatrial, magpo-post ka, papahihingi ka ng simpatya doon sa mga
naniniwala sa inyong mga bulag, mga bulag sa katotohanan, di ba? Tsaka mali rin yung paggamit mo, mali ang paggamit mo ng correcting a mistake in I'm never wrong. Nagkamali ka ho kasi may rules ho ang korte. Tandaan mo, may rules ang court na yan pero hindi nyo sinunod. Di ba tama? Gagawin mo nga palatuntunan ang Facebook para kumuha ka ng simpatya mo. Maling-mali ka dun, boss. Sinasabi mo pa, hindi mo pinangaralan si Atty. Ferrer? Wow! Ano ginawa mo? Diba? Yun yung mga maling pinagagawa nyo. Ngayon, dahil sa nangyaring yan, ikaw pa may lakas ng loob ngayon. Na sumagot ng ganyan. Tuloy natin. Isa po akong guro. Guro ka pala eh. Isa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years. But I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. Natatawa si Atty. Christine sa'yo. Di ba? Natatawa siya dahil hindi kayo talaga marunong umintindi. At mismong Facebook pa ang ginawa mo ngayon palatuntunan para ka makakuha ng simpatya. Correction bakit kailangan mong gawin sa Facebook ang pagtuturo kung gusto mo magturo? O magbigay ng aral. Di ba? Mamili ka. Abogado o teacher ka na lang? Anak ka ng tokwa ka, Rudy, tuloy! I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially in the University of San Jose Recoleto School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law. Sabi niya, may teacher's instinct. Hindi yun exemption, sir. Hindi exemption sa rules yun. May rules ang diyan, ang korte. Attorney Ligutan, teacher's instinct po iyon, sabi niya. Pero, ang pagiging counsel mo, Di ba? Profession mo yung pagiging counsel mo, pero nagtuturo ka ng dinaano pa sa Facebook yung pagtuturo mo. Yun ang paliwanag niya rito eh. Kapag nasa loob ka ng impeachment court, hindi pwede yung ganyan. Sumunod ka sa rules. Kaya ka na babalasan ni Jesus Escudero eh. Wala ka sa ayos eh. Di ba? Sino ngayon mukhang nakakahiya? Tapos sasabihin mo, parang magtuturo, teacher ako. Magtuturo lang ako. Hindi mo pwedeng gawin yun. Mamili ka na lang magturo o maging counsel. Kahiya kayo. Ginagawa niyo pang palusot yung mga bagay-bagay na booking na kayo, di ba? Ang intensyon ay hindi lang ang dapat tignan. Yun ang intensyon niya. Siraan si Atty. Christine o depensa daw di umano, sabi nila, Aling Ledesma. Di ba? Tuloy. There. I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook as I have been doing the past years. Kita mo? Matagal mo na palang ginagawa yan eh. Huwag mo nang baligtarin ang issue. Ganito lang yan eh. Ang issue ay hindi kung pwedeng magturo si Ligutan. Siyempre, ang issue dito, yung pagpo-post niya. Di ba? Alibay niya na lang itong ginagawa niya. Nakakahiya. Isang abogadong sipunin. Abogado, nagpapalusot
Halatang halata naman dismayado si Chis Escudero sa kanya dahil ang mama imbes na magpakumbaba, hindi niya kayang magpakumbaba Talagang gagawa talaga siya ng paraan para mailusot niya. Pero ano nangyari? Wala. Sige, tuloy. Tuloy ang kahambugan. Di ba? Ngayon, ipasok natin yung kabastusan naman ng isang kilala nyo ito. Kilala nyo ito. Trending na trending to. Ito rin yung nagsabing stupid si Miss Gina Acosta. Ito ring mamang ito. Nakakarindi rin yung bunganga nito Isipin nyo walang preno-preno. Nakakahiya pag isang senador dapat meron kang ethics ko. 'Di ba yung ethic mo? Bakit hindi kaya sampahan ng ethics complaint nito ni Virus? Nagpapatanong lang tayo. Ipasok natin yung video ito. Ito, nakaka-open naman talaga yung sinasabi nito. Yung mga katanungan na lumalabas sa bibig ng mamang ito, talaga hong mabubuwisit ka. Dahil tatanong niya kung sakitin ba yung mga witness. Na-open yung witness Sakitin ba daw yung mga binibigyan ng reward? Hindi ko alam kung saan hinuhugot na mamang ito yung kabahuan ng bibig, kabastusan ng bunganga, o para lang talaga mapahiya. Alam niyo naman ito yung mama na gusto mag-presidente o mag-vice president. At alam naman nyo na hindi na ito mananalo sa 2028. Ipasok natin. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ng perang bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibili? Gumawa ka naman ng kwento mo. Walang ganun. Tatanungin mo, bata. Oo. Anong bibili mong gamot? Bata. Grade 1. Yung sinabi niya rito, grade 1 wag mo kami pinagluloko. Alam mo, hindi ka makakabutas dito kay Ortonio. Alam na namin. Ginawa mo rin yan kay Gina Acosta Ipahiya yung mga hostile witness dito. Pero akala mo nakakapuntos ka dito, Tolpok? Hindi ka nakakapuntos. Nakakahiya ka, dinadagdagan mo lang yung galit ng taong bayan sa'yo. Ngayon, darating ang panahon, konti na lang naman, 2028, malapit na. Tingnan mo, mag-expect ka kung mananalo ka. Sa tingin mo, mananalo ka? Ituloy natin ang kwento niya. Bata yun grade 1. Grade 1 daw. Why? At the time po, sir, I did not ask anymore. Colonel Chica. Ayos yan. Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. Kita mo, supalpal ka. Di ba? Pag mga ganyang bagay, Mr. Tolpok, wag mo na hong itanong-tanong dahil hindi mo naman din alam kung ano yung sequence ng mga trabaho ng mga ito Kung ano yung mga kanilang ginagawa, department by department o yung mga trabaho nila diyan. Wag mong panghimasukan. Hindi mo alam. Intindihin mo yung yung mga empleyado mo. Yan ang intindihin mo. Kung makakabutas ka, hindi ka makakabutas dito kay Ortoyo. Mapapahiya ka lang. Ang tanong niya dito kasi, tinanong ni Tulfo kung bakit man lang nagtanong si Ortoyo kay General Chia tungkol sa gastusin niya sa confidential fund. Yan ang kanyang katanungan Di ba? Kung halimbawa, gano'n naman pala, hindi naman pwedeng gano'n, nakakwestiyonin mo si
sila Chika. Ibig sabihin, pag nagtanong ito si Ortonio o kay La Chica, parang feeling mo, kini-question mo, di ba, yung trabaho nila Chica. Ganun yun eh. Hindi nakukuha yung punto nito. Ewan ko sa'yo, mama ka. Hindi mo nakukuha yung kung ano yung gusto mong itanong. Ha? May kanya-kanyang trabaho sila. Kung meron pinapakita naman sila Chica ng mga dokumento, kagaya ng sinasabi ni Ma'am Gina, di wala na, hindi na pwedeng questionin. Ganun lang yun, o tuloy. Ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. Dapat lang bawas-bawasan mo yung mga salitang ganyan kasi hindi maganda. Napapahamak ka eh. 'Di ba yung stupid? Sa tingin mo, tama ba na sinasabi ng isang senador yun dito sa kanilang mga witness? Tama ba? Napapanood kayo ng milyon-milyong Pilipino. Ano sinabi sa inyo? 'Di ba? Nakakahiya. Isang senador, sasabihan mo yung witness ng stupido. Stupida. Tuloy. Sir, you're not really making sense at all. Pakinami sa inyo. Move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Pinapanguna. Alam mo, hindi mo trabaho yan eh. Pinapanguna, pakalamero ka. Di ba tinanong niya kanina, ikaw ang pumirma, kaya dapat alam mo lahat yan. Hindi ganun. Hindi automatic kung lahat alam mo. Senador, alam mo dapat kung ano yung mga tinatanong mo. Yung pagpirma sa isang dokumento ay hindi nangangahulugan ikaw ang investigador ng bawat detalye. Uy, nako, pati tungkol sa gamot, pinasok mo pa. Hindi sapat ang mga tanong, bakit hindi DOH? Sana ka nang bugi naman, oh. Yan ba? Kala siguro nito mapapahiya niya yung mga witness. Lalo hong tumitibay ang mga witness. Kayo ang nakakahiya. Diba? Ang taong bayan hindi ho naniniwala sa inyo. Sino paniniwalaan ngayon ng taong bayan? Yung alyado ng mga Duterte. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. Pero sa inyo, ay, Karudi. Tapos na ho ang kwento sa mga political career nyo. Pagdating ng 2028, magkakaalaman. Yan ang katotohanan. Pero nakakaasar lang dahil kita nyo naman kung paano magtanong. Kita nyo, meron pa siyang suggestion, meron pa siyang mga panukala, meron pa siyang gusto. Ano ka? Sinuswerte? Ikaw ang susundin? Tuloy mo. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Kala siguro nito napakadali yung gano'n. Ano? Pupunta ng DOH. Minsan nga, walang pondo ang DOH. Na kanya ng bugi naman, karo din naman. Wag nyo naman kaming paandaran na napaka-imposible naman ang sinasabi nyo. Alam nyo naman ang kalakaran eh. Diba? Pahirapan din humingi ng gamot sa DOH. Kung kayo, ganyan, feeling nyo kayo lagi tama, meron ho magkukorek sa inyo. Diba? May malaking leap sa argument tungkol sa gamot na yan. Diba? Hindi ba mas magandang, sabi hindi ba mas maganda pumunta lang kayo sa DOH at doon kayo manghingi ng gamot? Sa'yo napaka-simple, pero diyan sa mga inuutos mo, imposible yan. Grabe to. Ibang klase Antibay mo rin, boss Tuloy. The Office of the President maghihingi. May budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. May paratang ka pa.
Pwede ba ho? Sabi mo yan pwede daw palang humingi ng gamot sa DOH. Apakasimpleng suggestion ng mama. Ganun pala kasimple. Pumunta ka lang doon, pag humingi ka, hindi ka bibigyan. Bakit? Kailangan mo ng guarantee letter, kailangan mo ng recommendation ng ganito, kailangan mo ng ganito ganire, kailangan mo ng ganito gantong patunay. Tapos yung napakasimple lang sa'yo, mamang ito. Kayo ho ba naniniwala? Andiyan pa yung comment section. Pasensya na ho kayo bakit hindi walang mga kasi nasira yung natin kaya sa cellphone lang muna natin na pakikinggan yung mga sinasabi nila. Bukas maayos din natin yan. Tuloy mo. That I cannot answer, sir. Buti nga. Again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Hindi rin naman kapanipaniwala kung ano yung sinasabi mo laban dito sa witness. Ano ba yung define logic? Ano ba yung sinabi niya niyan? Hindi siya naniniwala. Bakit? Sa tingin mo, naniniwala kami sa inyo? Pupunta ka dyan, haharap ka dyan. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Pag hindi mo kayang tanggapin kung ano yung mga sagot, eskapo na. Tantanan mo na kasi hindi naman pilitan yan eh. Kung gusto yung makakuha at na-convict talaga si BP Sara, maghanap pa kayo ng 3 senador. At pagbotohan nyo na, hindi yung ganyan na mamahiya kayo ng mga ng mga witness. Kawawa naman yung witness. Sinabi nyo magaling, matalino, tapos ipapahiya nyo lang. Totoo, di ba? Tigil na kami sa inyo. Wala talaga. Puro pamamahiya lang ang ginawa mo. Ang tawag ni Aling Ledesma dito, bastos na hambog pa, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Ayan, ipasok natin yung huling video. Ito yung kung paano tawag nito, paano pinigilang sumagot. Anong pinigilang sumagot? Hindi ho pinigilan sumagot. Ito ay nagkaroon lang ng mga alias. Totoo naman may mga alias eh. Sabi ni Senator Robin, maraming may alias. Pati nga itong si Noynoy, nagkaroon ng alias. Kaso nga lang, sumingit yung apo. Nagpabida. Pasok natin yung video na ito. Ito yung video ni Senador Robin Padilla na tinanong niya itong si Atty. De Venegracia patungkol dito sa mga alias. Ngayon, napag-usapan din dito at naipunto rin dito ni Senator Robin yung alias ni Ninoy. Ngayon, pagdating sa dulo ng video, umandar na naman ito si Bombom. Pero ang tanong dito, yung sagot niya, may alias ang lolo ko, may alias si Ninoy Aquino. Pero wala naman daw confidential fund. Alam niyo na kung anong punto nila no? Pero Bombom, hindi yun ang issue. Mamaya ay pasok natin, panoorin mo natin to. Ito po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense, either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Okay, klaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Anong problema doon? Ang problema dito, yung sinabi ni Senator Robin, may alias si Ninoy pero wala siyang confidential fund. Yun ang banat mo eh. Totoo, pero hindi yun ang legal issue. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinupunto ni Senator Robin doon, kung meron bang ginagamit ng mga aliases, naipasok mo pa yung lolo mo eh. Tapos yung lolo mo, wala daw confidential fund. Anong gusto mo ipunto? Na meron talagang nilustay na pera si BP Sara. Bakit hindi nyo halungkatin muna yung mga baho na mga nandyan sa taas na dati nyong kaaway, na dati nyong katunggali sa politika na hindi nyo kaya ngayon bakbakan. Bakit? Himod wetpak, himod din na lahat. Para lang sa pwesto. 'Di ba?
Nakakatuwa kayo, ah. Di ba? Oh. Ito mga ito, gumagawa na lang sila ng mga paandar nila eh. No. Ipapasok bigla yung confidential fund, ipapasok bigla, bigla ka na lang magulat. Hindi naman ganun yung sinabi ni Senator Robin. Ang sinabi ni Senator Robin, ito, Senator Judge Padilla, you Maraming may salamat proceed po. with your interjection, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo kay Before Marshal you continue, Bonifacio. Senator Judge Padilla, next time, Attorney Christine, do you need a platform similar to it was Senator Lor, it was Attorney Lorna first asked for it, but I noticed the prosecution has one. Would you wish one to be provided for you at a future time, Attorney Christine, or the Yes, Your the Honor. side of the respondents? Yes, Your Honor. I would appreciate having that platform too. Okay. Thank you. In the next hearing, Attorney Christine. Yes, Senator Judge Padilla, you may Opo. proceed. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat. Ayun naman po. pala eh. 'Di ba? Apaka-simple lang. Bakit kasi niya pinagtatalunan yung confidential pa na yan? Ay, alam niyo na. Isa lang ang mungkahi ng mga dorobo na yan. Hindi makatakbo si Bibi Sara, makonvict nila, matanggal nila sa office. At siyempre, tuloy ang pagnanakaw. Yan, kumabot ka sa video natin ito. Ako naman ho ay maglalambing. Please like and share nyo ang video natin at bukas, pag naayos na natin yung ating gamit, balik tayo dun sa kasi nagmano-mano tayo sa computer, sa cellphone lang tayo kumuha ng ating content. Ngayon, special mention na lang shout out kay Ma'am Pasita at kay Ma'am Chari. Salamat po At bukas na tayo sa shoutout segment dahil naubusan na tayo ng oras kakaayos ng ating computer. Hanggang sa muli Bye-bye!